Siguro. Well, of course, yung ating programa sa ano yung Small Arms and Light Weapons, ano? And of course, ang partner natin dito yung Aspire. And of course, yung ating local stakeholders, yung 57th Infantry Battalion, yung ating local government, and of course, yung community. Of course, very specific tayo sa Barangay Ganasi and Barangay Mirab, no? Kaya sila, Kibleg, kaya sila yung parang ano natin. But of course, halos yung ibang barangays natin, naging bahagi na rin dito. Nung nag-umpisa tayo nito, at the start, medyo duda ako sa program eh. That's to be honest with it. Isa mo kayo mga duda mo, sir. Kasi yun yung doon nagsisimula kasi yung beauty ng isang story eh. Yung duda ba? Actually, nung pumupunta dito sa akin si Batcom, yung pati si Lieutenant, yung ini-explain sa akin, yung Aspire, palang 2 beses tayo no? Yes, sir. Twice kayo dito. Nung pangalawa, medyo nakita ko, medyo nakumbinsin na rin ako nung pinakita yung nangyari sa Bastila and all that. But basically, kung titingnan natin, sinasabi ko din nga sa UNDP, yung program nila is medyo unique. Unique in the sense na marami naman tayong program na surrender of firearms. But ang pinaka-unique nito is yung tao, surrender niya yung firearm niya, but economically, nagkakaroon siya ng economic gains. Anong economic gains? Tulad yung basically lang, anong naibigay na natin? Yung mga food packages, then yung bigas. So, yung tao, masaya sila. No? I mean, yung mga tao ko nga dito, sana si COS, o yung tao niya mismo, nag-surrender ng 3, di ba? Kasi nakita nila, sabi ko, sabihin niyo yung mga tao, noon kailangan nila ang baril, pero ngayon hindi na nila kailangan yun, itago pa. Masasayang lang yun, mabulok. Wala na, dati kailangan natin kasi gabi-gabi, idepensahan natin sarili natin. Sige nga. Nag-evacuate tayo. Sige Ngayon wala na. Sir, mo nga yung old times, bakit kinailangan ng mga Yeah, there was, ako naman talaga, Colonel, ito, mga ways of, yung mga analysis natin sa mga sitwasyon lang yun. There was a time kasi, itong mga kababayan ko, although masakit sa akin, but on one hand, wala din akong magawa, kay noong time na teacher ako eh. I cannot do anything to help. Kaya nga, nung nakasali kami sa politika, yun na lang naging but there was a time, na kuminsan, yung poor na Tuluray, nag-aarado, yung karabaw niya, ginaano niya, o nagapinta kasi sila, pagkatapos may magdating sabi, sandali, hiramin muna namin yung mga karabaw. I mean, so they cannot do much. So, dumating ang kayan, kung baka narinig mo yung sabi nila noon na yung mga Tuluray nag-NPA, yung sabi, ano kanyung organization to? Yung kuyog, yung sabi nila, kuyog, sungpat, mamalo. Mga kuyog, ibig sabihin, mga tauhan ni mamalo, mga kanya, sakop. But actually, hindi talaga yung hindi sila naging NPA. That's the truth about it. In fact, noong mayor na ako, 603rd sino ngayon, nag-603rd dito na? Ardanas, lagi dito sa office ko. Sabi ko, Colonel, kung NPA ang mga Tuluray, bukas mag-resign ako. Kasi wala akong ascendancy as their leader. Mga NPA pala itong binubuhay ko. Anong mangyari walang mangyayari. I mean, but itong mga tao naman, ang nangyayari is, nakisakay sila. Kasi wala naman silang ibang way of doing it. Hindi sila napapansin. So nakisakay na lang sila doon sa mga system na parang gano'n na naging parang gano'n lang. Pero actually yung sabi na sila, malayo masyado yon, hindi gano'n. Kasi malayo sa IP yung mga gano'n. Kita mo itong mga kandito ngayon, sila yung mga TJG natin. Malayo masyado yung kan. So, yung time na yun, Colonel, gano'n. So, yung IP, kung saan yun, nagtatrabaho ka, hiramin yung hayop mo, wala ka namang magawa. So, ang tendency, pagdating ng panahon, sabi nila, mag-organize tayo. Kaya yun na yung sabi, sumpat mamalo.
Mag-organize tayo to defend ourselves. Otherwise, maubos tayo. Pero ang kalaban lang nila nun, sir, are lawless group. Yes, lawless group. Lawless Yes, group. yes. Lawless group. Ay, yung Marines noon, nag-operate dito sa Lahangkap. Kaya sabi dito yung seat ng kwan, yung sabi na dyan nakabase yung kwan, yung Sumpat Mamalo, sabi mga NP, daan-daan dyan ng Marines, walang isang sundalong pinatay ang IP dito. That's the truth about it. Kaya sabi ko sa kanila, pag NPA yung IP, na-expect kayo, bakit hindi kayo makalapit masyado dyan sa mga medyo bundok-bundok area? Pero never, wala silang pinatay kahit isang sundalo dito. Nung nag-operate ang Marines, mayor pa ako noon, yung MBLT-6, bumaba sila sa Tubon, umakyat doon sa Lahangkab, lumabas ng Bantek, doon sa kwan. Masaya pa yung mga tao, kaya binibigyan sila ng manok ng mga tao, hindi man nila binabayaran, so uniform yung binibigay nila. So yung mga tao, pero kaya yun ang sinasabi ko, ang kwan lang talaga is these people really armed themselves during that time and organized just to defend themselves. Walang option, Colonel wala silang option doon. Okay. So nung una akong naging mayor in 2001, masaya noon kaya ang kampanya, medyo kwan yan siyempre ang kalaban, medyo ano yun. So, may mga armed group sila na mga, siyempre, doon galing sa kwan. Ay di sabi ko sa military, may mga tao tayo dyan, huwag mo na kayo magsali, sila lang bayaan natin. Doon sa farm ko sa Rempes, doon sa banda, tinindahan ng banda. Hayaan na natin sila, sabi ko, kung medyo dihado yung tao natin, tulong kayo. Pero hindi rin sila mag-engage, kaya lang nila din ang ang sundalo na sa paligid lang din. So wala, yun ang ganun ang parang naging So they have to stand by themselves, they have to arm themselves para hindi rin sila parang kumbaga binabasta-basta lahat yung mga property nila, kinukuha, mga ganun. Ganun ang yun ang naging Kaya nga sabi ko, tapos na yung era na yun. Kailan natapos yun, Mayor? Sir pala. Kuan yun, mga sometime nung mga natapos yun to, mga unang naging mayor tayo, no? 70, hindi, nung naging vice pa tayo. 92, more or less. Yun na, nagkuhan na. Medyo na. Kaya nag-umpisa tayo, nakasali na rin. So, yung mga leaders na organize na natin, so, ang sabi natin, yung baril, hindi wala ng kuan yan. Kuan na tayo, let's work together na. Kaya yung TJG, yung Right Justice and Governance, na din natin yun, na magtulong na sila sa Kaya yun ang naging yun ang naging kwan, Kernel, yun ang parang naging In fact, nabansagan ako noon, vice mayor ako, NPA ako Yun ang dito, kaya yung kwan dyan yung tininas dyan yung may iba-ibang flag, may pula. Sabi nila yan na yung flag ng NPA, pula. Na yung sa IP, kay 9 colors may yan, Kernel. Okay. Iba-iba yan. So, mayroon doon sa Lahangkab, ang sabi nila, yun na yung NPA, nandun na sa Lahangkab. So, ang ginagawa ko, yung mga inter, pinapapunta ko, punta kayo para makita ninyo. Let's para you have to see for yourselves. Para hindi kwan, yung MIB, yung mga pinapano ko. Nung kwan pa ako, mayor pa lang ako noon. Ang akin lang, gusto ko ma-prove sa kanila na hindi totoo yung mga istorya. Yun na nga. So, yun naman din. So, yung mga nangyayaring ganun, Kernel, so yung mga tao natin, lalo na yung mga IP natin, hindi mo maiwasan na hindi magtago ng baril. So for protection? Yes, for protection. Para yung, uso pa noon yung hilaan ng kalabaw. Kung minsan, bago ka lang mahiga, yung kalabaw mo, pag gising mo ulit, wala na. Anong year yun to, yung sobra yung natin dito, yung Carter Rastring? Ang ganda ng mga 90s, no? Mga 90s. 95. Then, nung nangyari na mayroong napatay dito ang Marines na magnanakaw, medyo nag-slow down na yung nag-slow down yung mga magnanakaw. Medyo na sila. Hanggang sa ngayon, wala na rin. Wala na tara. To be the truth about it is, wala na rin nawawalang mga hayop. Sa umpisa sa time ng 57th IB, wala na tayong mga nakawan na nangyayari na wala nang So,
Kaya nga sabi ko, yung nag-contest sa Aspire, sabi ko sa aking mga tao, sila COS, pati sila Bert, sabihan yung tao natin, wala nang dahilan magtago pa tayo ng baril. So doon ka na-convince na suportahan na si Suportahan na lang yung, akin, apat yung akin na kaya sabi ko nga sa kay Kernel, baka pwede ba tayo mangampanya ulit para kung mayroon pang dugtong noon. So, ang beauty talaga noon, Kernel, kasi yung ibig ko sabihin, ang tao, binabalit niya yung armas niya sa atin, pero may economic gain sila. Talagang very, kaya sabi ko nung kay sino yun yung sa taga Aspire? Si sabi ko, baka pwedeng dugtungan pa natin. Marami pa tayong i-convince na maibalik yung mga baril na iba. Kasi sir, na ko kasi ipa-play up ko na 600 plus yung lumabas na yes, ilang barangay lang yun? 23. Hindi naman lahat ng 23 nakabigay, di ba? Yung iba, isa lang. So hindi pa siya talaga, hindi pa na full blast hindi, talaga. Kung makakakuan pa, marami pa tayong yung mga medyo pa. Then nakita kasi nila kung itong naggawa natin, nakikita nila yung benefit nila. So sa kanila, bakit mo pa itago? Mabulok lang yan. Samantala, pwede mo naman pala ikon. Gawin pera na. Makakuha ka ng benefits, economic gains. Kaya I think the program is very ako mismo, hindi naman ako nag-surrender dahil doon. Kundi ang akin is gusto ko lang ipakita na we lead the way for our lead people to really Kaya yung sa akin, tatlo ang akin, isang kay Mayora. Para sabi ko, dapat meron ka din baril na i-surrender. Hindi pwedeng wala tayo. Di ba? Para at least yung tao, magsabi sila, si Sir Ganio, si MP, si Mayor kanina, tayo pa hindi magano. Parang ganun ba? And usually kasi, we lead by examples kasi, yung people will always look at us. Always. Bago sila magsabi, salita lang yan ni MP, wala ka din sa binigay kahit isa. Mga ganun ba na So, but tingin ko naman very na. Anong beauty nun programa sa inyo, sir? Yung SAL-W ngayon ng Aspire. Especially yung model kasi siya because it's an international NGO na ang implementor mo ay LGU and Army na hindi lang Army, battalion level siya. Hindi siya yung top, nasa mid siya. Which is sila kasi grounded dito sa local situation. So anong beauty nung itong programa na to ngayon, sir? Well, personally, ang akin naman is, ang peace kasi kuminsan, hindi natin makon lang na laway lang. Ang lagi kong in-emphasize, peace, we can never achieve peace in a vacuum. Kailangan yung peace darating and we have to spend for peace. And I think this is what we are doing now, yung Aspire. Para yung peace talagang makuha natin, they have to spend for it. And that is everywhere you go, kititingnan mo, ang mga mapayapang mga area, it's because they really spend so much for peace. Hindi natin pwede tumakang kung basta na lang tayo laway-laway lang. Dapat talaga siya. And yung peace kasi, ganun ka-importante sa tao na mapayapa sila sa kanilang mga communities. When people, kung tingnan mo sa ibang, I'm not saying sa ibang area na yung tao, halos araw-araw nag-evacuate, so anong nangyayari? Hindi lang yung peace, kung education ng mga bata, yung economic life ng mga communities natin, yung kanilang mga livelihood. So yung peace, pag yung peace ma-broker mo yun siya, lahat ito will fall into line. Maging siya. So yung education ng mga bata, yung livelihood ng tao. So lahat sila maging kumbaga siya. Hindi lang kasi kuminsan sabi natin peace lang. Hindi hanggang doon lang. Dapat ang titingnan natin ano pa yung dividends ng peace na dapat i-enjoy ng tao natin. So parang ganoon, yun siya. And this program, tingin ko very
hinintay pa nga ng mga kwan yung mga motor nila di ba? Oh, so, pag makwan pa yan, makita pa ng, pag ma-deliver yung mga motor, makita ng iba, magsabi sila, yung baril namin, ibigay na lang namin yan. May motor, May mga kwan pa, may mga motorsiklo pa yan na ano. To, yung sa inyo to, di ba? Oh. Oh, apat yung sinurrender nila ng tao niya. Isang motor, sabi niya, apat pala, isang motor na. So, parang, kumbaga, ibig ko ba sabihin, Kernel, yung ang tao kasi, ang tinitingnan, ano ba yung gains nila? And when we tinitingnan nila yung gains nila, hindi lang yung peace, hindi lang sa makatulog sila ng masarap sa gabi, o hindi sila mag-evacuate, kundi pati hanap buhay nila, medyo maayos din. So, yun ang mga dividends ng peace na nagtitrickle down sa buhay ng mga sakop natin sa mga communities natin. And it took UNDP and a Japan-funded project to really pave the way. Yes, very much. Kaya nga sabi ko nga kung pwede lang natin ma-replicate yung ganung klaseng program, which is very I mean, ang dami kasi natin dinaanan na sir ng mga na ganyan yes, diba? so ang dami. Ako, I have been campaigning for people to surrender to makapasurrender ka pero isa, dalawa. Pero ito, almost 500. Oh, I mean, yung isa lang natin, yung last natin na pagkano, I mean, I cannot believe na ganun karami yun, ha? Honestly. Ngayon, ilalabas ko nga yan, sir, sa, sa feature. Kasi Yes. even I myself cannot believe gaano kadami. Oh, I mean, so nakikita ng tao na maliban sa peace, yung economic gains nila, yung livelihood, education ng mga bata, lahat ito kumbaga, yung dividends ng peace nakukuha ng community, ng mga... Mas trickle down to the very individual. Yes. Yung mismong mga tao na may-ari ng baril, bumabalik sa kanila yung dividends ng peace. Kaya nga, ang sinasabi ko nga, ang peace kasi, even in Barm, sinasabi ko nga sa kanila, Cotabato City daw magulo. Sabi ko, hindi naman, but let's add more funds to Cotabato City. Kasi, siyempre, kung yung police o yung army hindi naman makagalaw, kulang ng sakyan, kulang ng communications, logistics. But ibigay lahat ng dagdagan natin para talagang definitely, imposible hindi maging mapayapa yung Cotabato City. Di ba? I mean, with your experience na rin sa mga efforts na nangyayari, kulang lang, hindi lang siya funded, hindi lang siya nabibigyan ng tamang pondo. Ako, yun ang paniwala ko, ha. Hindi lang nabibigyan ng tamang pondo yung... Sayang, kasi Cotabato City should be the most peaceful area kasi nandiyan yung seat ng Barm, Nag-usap kami minsan ni Colonel Coy, yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, sige lang, Colonel, ika natin. We will see. Tingnan natin paano natin madagdagan yung pera ng Pero what you have proven kasi dito, sir, peace can be cheaper if the direct benefits go to the very same individuals Yes. that bear the arm. Yes. Totoo yun. Kasi hindi na sila mag-alanganin. Kasi kuminsan, ang sinasabi nila, I'm not saying kung saan pa man yan, sabi nila, nag-surrender nga kami, hindi naman pumunta sa amin yung yung parang ganun ba? Dito iba. Ibang model ito. Sa 57 natin, the LGU plus yung community natin, parang very very cut. Unti-unti. Sa pagtatapos nito, sir, pwede bang marinig ko yung personal na appreciation nyo naman dito sa 57 under the leadership sure. ni Colonel Gumabaw? Ako naman, Colonel, basically, yung leadership ng 57 under kay Colonel Gumabaw at saka sila Lieutenant Cuesta and yung iba't ibang mga kumpanya pa nila, ako talaga, I appreciate yung kanilang commitment sa community. Yung bang, kumbaga, dito mula ganun ang AFP ko dito. AFP, police, kaya lagi kong sinasabi, pagkakuan ang police pati AFP, isa lang, hindi yung alam sa ibang mga nag-aaway pa yun. Dito hindi, they all work together.
Kung sino yung pinakamataas siya, pinakamataas, dapat siya yung pinaka-head sa mga programs ng ano. Ganun yung pinaka-ano. And I think I appreciate yung ano, leadership ng 57th IB. Yung pag-convince ni Colonel sa akin. Talagang ano. Kasi honestly talaga sa umpisa, Balik na naman tayo. di ba? Di ba? May doubt talaga. Akala ko, kwan, pero nung huli na, nakita ko na yun, kumbinsi ako na talagang ano. We only have to lead the way din Mm. for our people to really, kaya nga kinausap ko yung mga tao ko, sila Chief of Staff ko, sila Bert, ay di marami silang naikuan ng mga barilo. Kaya nga sabi ko, we can I don't know how we can replicate this program, Colonel, but we will see if we can, if only there is a way. Titingnan natin later on yung LGU kung if they can put some funds into this. Kahit na hindi ganito kalaki, but ang importante, mayroon tayong pag ang tao mag-turnover ng kanyang firearms, meron siyang economic lang. Yes, That's just the formula naman, sir, di ba? yes. Yun lang May talaga. economic benefit Yes, from yun. Para at least, wala na silang They will always exchange lahat yung kanila kung yun lang man din ang Eh, nakita na natin kung paano yung mga tao natin they are willing to give their all basta nakikita natin na tama yung magiging Kaya nga yung 57th IB, I am very happy with the 57th IB na talagang pinangatawanan din ito tulad itong Aspire na ito. Lagi lagi silang bumabalik dito talagang na naging hanggang sa yun tayo doon sa munisipyo. And I believe na sabi ko if only there is a way. Titingnan namin sa yung sinasabi nga ni Kwan sa parliament, baka yung mga iba kong kasama nakita nila yung mga pictures natin, baka makita nila, makumbinsi sila na baka makagawa ng bill sa sa parliament na to this effect. Na to replicate this. Yes, para ma-replicate natin ito. Baka hopefully that's I am not saying but gawin natin, tingnan natin what we can do para So salamat kay Colonel kasi pati kay Lieutenant Cuesta, sila yung laging bumabalik sa akin. And I think yung efforts ninyo hindi kumbaga hindi pumunta sa wala. I think it has reaped fruits, and I think naging maganda yung yung development ng Aspire dito sa UP. And I hope other municipalities will replicate. Sana lang ibang munisipyo na medyo maraming baril. Hindi lang 600 yan. So, thank you very much, Colonel. Sir. Maraming salamat din for the time. Salamat din sa inyo for coming to UP. At rest assured kami naman, ang local government, ang commitment namin is kung anong makabuti sa bayan with our uniform people, yung armed forces natin, police, and yung ibang stakeholders. We will do our best. Rest assured. Thank you, sir.